Yan mga idol, eto na naman tayo. Muli na naman tayo magkukwentuhan tungkol sa mga bagay ng mga pangyayari sa araw-araw ng ating napapanood sa kung ano-anong mga social media, di ba? Alam naman natin, laganap ang social media ngayon at kung ano-ano ang ating mga matutunghayan sa kanilang mga ikino-content. Tulad ng isa na ating nasaksihan na di umano merong lumilitaw na tao ngayon na tila yata ito ay may kakaibang karunungan, katangian. Ito ay magpapahayag tungkol sa ating Panginoong Jesucristo, tungkol sa kanyang ikalawang pagparito at tungkol sa kanyang mga pangangaral. Alam nyo mga idol, yung mga ganyang pangyayari, bahagi yan ng yung tinatawag sa Biblia ng mga bulaang propeta. Sabi nga sa Biblia, magsisilitaw ang mga bulaang propeta at maghahayag ng mga bagay na may kaugnayan sa ating Panginoong Hesus. Tapos, yan, gagayahin ang ating Panginoong Jesucristo para mapapaniwala ang mga tao. Aakitin niya, gagawa ng mga himala at kung ano-ano. Kaya nga, ang ating Panginoong Jesucristo nandito pa, nagbigay na ng babala. Mga ingat kayo ika sa mga bulaang propeta na nagsisilapit sa inyo, na parang mga leyong umaangil na maninila. Totoo yung Antikristo na binabanggit noong mga nakaraan na napanood natin, talagang lumalaganap na. No, nag-uumpisa na Noon lang panahon ng pandemic, mga idol, hudyat na yun Oo. Yung pandemic, di ba, sinakop ang buong mundo sa pamamagitan ng COVID. Testing na yun, try out yun. Kung paano nila sasakopin ang buong mundo. At itong Antikristo nga ito, tao to Gagamitin ng bawat gobyerno ng bawat bansa para masakop ang buong sanlibutan. Di ba? Pero mga idol, mapalad tayo dahil nandito sa ating bansa ang bayan ng Diyos. Bago nila masakop to, masasakop muna nila ang iba't ibang bansa. Dahil dito, mahihirapan sila dahil nandito ang bayan ng Diyos. Hindi papayag ang Diyos na basta-basta maaalipin ang kanyang mga hinirang. Kaya nga, yan, kung tunay ka mananampalataya, idol, hindi mo dapat paniwalaan yung mga nagsisilitaw na yan. Yung mga nakaraang buwan pa yan, May mga hula-hula na sila kung ano-ano. Na ganung buwan, ganung petsa. Ang ating Panginoong Jesucristo, pag siya tinanong mo, siya nga mismo, hindi niya alam kung kailan siya pupunta rito kailan siya babalik di ba? Sabi nga, kahit ang mga anghel, hindi alam. Kahit ang anak, sino lang nakakaalam? Ang ama. Pagkatapos may magsisilito, magsasabing gano'n, ganyan, gano'n. Paniniwalaan mo. At yung mga naniniwala, mga idol, na ang ating Panginoong Jesucristo ay Diyos, kalabang ka ni Kristo. Isa ka sa Antikristo. Bakit? Sabi nga ng ating Panginoong Jesucristo bakit pinagsisikapan niyo akong patayin na taong nagsasaysay sa inyo ng katotohanan na aking narinig sa Diyos? Pagkatapos kikilalanin mong Diyos ang ating Panginoong Jesucristo, ay may kinikilala nga sa Diyos Ano pa sabi niya? Doon sa mga ibang bahagi doon sa kanyang pagkabuhay, huwag mo muna akong hawakan sapagkat ako'y paroroon sa Ama, sa aking Diyos, inyong Diyos. Di ba? Sino ba yung ating Diyos? Hindi ba ang Ama? Bilanggit nga niya Ano pa ang mga sinabi niya na nagpapatotoo na hindi siya Diyos? Sabi niya, nung nasa na siya, Ama,
luwalhatiin mo ang iyong anak upang luwalhatiin ka ng anak na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay. O, di ba? Itinuro ng ating Panginoong Kristo kung sino ang tunay na Diyos. Pagkatapos siya mismo kikilalanin mong Diyos. Eh, may kinikilala nga siyang Diyos. Sabi nga niya, aking Diyos, inyong Diyos. Aking Ama, inyong Ama. O, sapagkat ako, sabi niya, nagmula sa Ama. O, yung mga ayaw maniwala sa kanya, anong sabi niya? Ayaw niyong maniwala sapagkat kayo'y sa inyong amang Diablo. Sapagkat ang Diablo ay walang katotohanan. Di ba? Kaya yung mga ayaw maniwala sa ating Panginoong Kristo na siya ay tao, pinakilala niya kanyang sarili, na tao siya, tapos pipurihin mo siya bilang Diyos, kalabang kanya, Antikristo ka. Sabi nga ang sinumang tao magpahayag na si Kristo hindi na paritong nasa laman, Antikristo. O, di ba? Ganon. Kaya, mga idol, yan, napagkukwentuhan lang naman natin dahil nga sa mga nangyayari.